Kailangan na ata talagang gumalaw ng ating mga armadong opisyal, lalo na't sila talagang may kakayahan para labanan ang mga politikong umaabuso na sa kanilang mga kapangyarihan. Ang hangad lang naman kasi ng ating mga kababayan ay kaunlaran at kapayapaan sa ating bansa. Kaso nga lang, kung ang mga pulpolitiko nga ang nakaupo o napaupo, ay ano pa nga bang aasahan natin? Ang utak nga lang naman ng mga yan ay tila sila lang dapat ang mayaman sa bansa at hindi nauubusan, kaya nga sila nabansagang mga buwaya. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat ay siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bagong Pinas. Ako, masasabihin, mumurahin ko pa Congress eh. Buti pa nga, team si Doc Lorraine. Ako, mumurahin ko mga hinayo pa kayo. Wala kayo sa lugar eh. Ang Congress really abused their power. Kahit anong sabihin ninyo eh. Kahit Congress, kahit mag-defend na mag-defend. You abuse your power. Simple, because kung hindi kayo mabuso, hindi nyo pinakawalan si Doc Lorraine at si Ka Eric. Pinaglaban nyo, hinintay nyo yung korte. Because you are very sure doon sa ginawa ninyo na contempt sila. Eh, nadinig nyo lang yung nag-file ng yung sa korte at nagpirmahan tong mga PMA na to. Aba, hindi biro yung nagpirmahan, panay general. No, nandun pa. Nandun general problem. Sinabi ng taong bayan, to hell with the Constitution, pati yan papalitan namin. Kasi yung Constitution na yan, ginagamit nyo para protektahan yung sarili ninyo. O para abusuhin, para kumita kayo, para balahurain ninyo. Binabastos nyo. Gago kayo. Wala na kaming tiwala sa inyo. Okay, atin napakinggan mga kaibigan. PMA Class 1983, turned vlogger. Siya po si Community Survivor. Isa ako sa mga subscriber niya. Ang link ng kanyang channel inilagay ko sa description box. Kung pwede, pakiclick naman para makasubscribe kayo. Salamat sir sa iyong suporta kay Ka Eric at Doc Badoy. So, maagang nag-retire si sir sa military service. Nasa Amerika na siya ngayon. So, yun po. Isa siya sa pumirma sa manifesto. Yung general problem, sabi niya siya yung general merchandise. So, salamat at may kasamahan ko pala na retiree na nakakakita sa maling ginagawa ng administrasyong ito. So, medyo na-encourage ako dahil yung vlog niya na yan. Okay. I-share ko yung medyo mahaba yung kanyang vlog na ito. Kailang sinamarize ko na lang. Pakinggan nyo. Against siya sa Kongreso, yung liquidation by certification lang. Tapos, believe siya kina Kay Eric at Doc Badoy. At mabuhay ka, sir. Sana magtagal ka pa sa iyong vlogging journey para may kasamahan ako. Okay, mga kaibigan, please lang, paki-subscribe naman kay Community Survivor. Yung sa kanya lang is inaano niya love of country. Then nag-react si Congressman Acop na yun nga, very politely pa nga sabi na Madam Badoy, I am sorry for what happened to you today. Pero you do not have a monopoly of love of country. Yun, doon ako oops, anong ginagawa ni sir? Anong ginagawa ni sir? Mali naman yun. right ni Dr. Badoy na magsalita, mag-statement. Nagmingi siya ng permiso sa Kongreso na pwede ba magsalita. Sasabihin niya, kasi inaano siya kinontempt siya Kinontempt siya Oh, nasabing lying ka sa harap ng TV, yung national TV, sasabihin, sinungaling ka.
Eh, siyempre, kung ikaw, feeling mo hindi ka sinungaling at you're just be misunderstood, eh ako, masasabihin, mumurahin ko pa Congress eh. Buti pa nga, tame na tame si Doc Lorraine. Ako, mumurahin ko mga hinayo pa kayo. Wala kayo sa lugar eh. Kasi, people of the Philippines, ang Congress, really abused their power. Kahit anong sabihin ninyo eh, kahit Congress, kahit mag-defend na mag-defend, you abuse your power. Simple, because kung hindi kayong mabuso, hindi nyo pinakawalan si Doc Lorraine at si Ka Eric. Pinaglaban nyo, hinintay nyo yung korte. Because you are very sure doon sa ginawa ninyo na contempt sila. Eh, nadinig nyo lang yung nag-file ng yung sa korte at nagpirmahan tong mga PMA na to. Aba, hindi biro yung nagpirmahan, panay general. No, nandun pa. Nandun general problem. Sama mo na si General Merchandise, General Upholstery, General Manager, no? Panay, both retired, hindi makapirma yung mga active eh. Hindi makapirma. Yun ang nakakatakot doon. Pagka nakita na mga active na yung mga upper class nila na mga ina-idol nila, nakapirma. Tapos sila lang hindi makapirme. Kabahan kayo. Kaya kinabahan ng Congress eh. Kasi saan to pupulutin pagka hinayaan nyo, mag-snowball to? Kaya, boom, pinakawalan. Kasi yun yung demand doon sa manifesto. Pakawalan nyo agad yan, masasara kayo. Why? Congress, your power emanates from the people. Ibig sabihin, the people can shut you down. The people can discharge you, can terminate you at any point in time kung gustuhin ng tao. Meron tayong processes, meron tayong legal processes, meron tayong constitution. Pag sinabi ng taong bayan, to hell with the constitution, pati yan papalitan namin. Kasi yung constitution na yan, ginagamit nyo para protektahan yung sarili ninyo. O para abusuhin, para kumita kayo, para balahurain ninyo. Binabastos nyo. Gago kayo, wala na kaming tiwala sa inyo. Pag sinabi ng Pilipinas yan, goodbye Congress. You see, the people of the Philippines can shut down Congress. The people of the Philippines can fire every one of you. I'm not instigating. I am warning you as to what may happen. Yun yung problem ng Congress. Because in trying to save face do sa what may happen, lalo kayong nabaon sa kumunoy. Lalo kayong mababaon sa kumunoy. Dahil sa kasyabihan ninyo at sa kaarogantehan ninyo. Dahil sa inyong abuso sa power na imbis na yung taong bayan protektahan ninyo, inaabuso ninyo. At ang issue, hindi si Badoy, hindi si Eric, hindi yung SMNI. Ang issue, mga taong bayan, ay yung pera na kung ilang taon na yan, ang liquidation, accounting and liquidation ay by certificate. Yung concurrent na resolution number 10, yun ang issue. Nililihis nyo pa yung topic para yung taong bayan maloko ninyo. Hindi loko-loko ang taong bayan. Kaya nga, delikado ang Congress. Delikado kayo. You better, yung mga matitino dyan, yung mga inosente, you better start thinking how to terminate that resolution, rescind that resolution. Somebody na matino dyan should stand up, be recognized, and file a resolution terminating, abrogating, tama ba yun, mga term? Tapusin ang walang kabalbalan, ang walang iya, na walang katorya-torya na resolution number 10. At ang i-push forward ay ang accounting ng pera, ang liquidation ng pera, ang pag-audit dun sa pera,
resibo, item for item to the single centavo. Bigyan ka ng 50 million, 48 million, 10 million, you 25 million, Senate, Congress, ang inyong gagawin na patakaran. Papatayin ninyo yung nakagawian na kung ilang taon na yan, kung 20, 30 taon na yan, na kalakaran, tigil nyo na. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, you will be shut down by the people of the Philippines through a revolutionary government. And I'm warning you, I am for you, guys. Marami akong kakilala dyan sa Congress at saka sa Senate eh. May mga kakilala rin ako kahit papaano. So, I'm warning you because kayo eh. Umabuso talaga kayo. And ngayon, ililis nyo pa. Babanatan nyo pa SMNI. No, sige, tanggalin nyo na yung franchise. Gusto nyo, summary hearing. Tanggalin nyo na yung franchise. But that will not save you the perception of the people. Akala nyo nakawala kayo? Mga ungas, ganun ng tao. Ganun yung nadidinig ko. Mga walang niya kayo. Kami nagbabayad ng taxes. Kahit nga ako walang ka-pera-pera, sabi ng iba, may VAT naman. Binabawasan din ako. Nagbabayad ako ng taxes. Yung mga nagre-remit, nagbabayad sila ng taxes, etc. Tapos, ang issue is yung pera ng taong bayan. Ilang bilyon yan na hindi kayo hihingan ng resibo at magse-certify lang kayo sa COA na hindi kayo ma-question kasi meron kayong ginawang resolution number 10 at pagka-question kayo ng sino man, babawasan nyo, kakaltasan nyo, papahirapan ninyo sa kanilang budget. Pera-pera to eh. Gusto nyong tanggalin kayo ng buo ng taong bayan. Bala kayo sa buhay nyo. Basta ako sinasabi ko lang, I am not a prophet. Practical lang ako na tao. I have a gift of foresight. Nakikita ko kung yung winiway ko ba. Delikado kayo. At baka madamay pa si BBM. Madadamay si BBM. Mag-shutdown. Wala. Hindi makatapos yung administration. Kasi yung taong bayan, pikang-pika eh. Saka nakakita, harap-harapan, ilang taon kayong ganyan. Kaya pala ginawa nyo kamag-anak incorporated. Tatakbo yung lalaki, yung asawa. Pagkatapos ng 3 term, yung babae, yung misis. Pagkatapos ng 1 term, babalik si lalaki, kundi kaya magpo-full term yung babae, and then yung anak naman. Kamag-anak incorporated. Kaya pala ganon. So, ang aking pleading sa inyo, kung sino pa man ang natitira dyan sa Congress at sa Senate, mga pangalan na aking nirerespeto, need I enumerate your names? Pasukan sana kayo, ang prayer ko, pasukan sana kayo ng konsensya ninyo. Pasukan sana kayo ng Holy Spirit at isipin ninyo, mali naman talaga to eh. Mali naman to kasi yung all other government agencies, pagka tungkol sa pera-pera, mahigpit ang audit, mahigpit ang COA. Pero kayo, certification. Yung pag magbigay ka nga ng resibo na kunyari, kumain ka, 5,000. Ano itong 5,000 Jollibee? Ano ito? Yung pala, nangolekta ka lang ng mga sa isang gabi kasi kukwestiyonin yun. Pasasalamat at pagpupuri. Medyo maliliit ang letters, oh. Tignan kung kaya ng powers ng aking mata. Basahin ko. Statement. Yan. Assalamualaikum. Maraming salamat sa lahat ng mga Pilipino na sumuporta at nakiisa sa laban ni na Dr. Loren Badoy at Jeffrey K. Eric Celes. Noong December 5, ikinulong sina Doc Badoy at K. Eric sa House of Representatives matapos na sila ay manindigan para sa ating karapatan
na malayang makapagpahayag at sa malayang pamamahayag. Kahanga-hanga ang tapang at tatag na ipinamalas nina Dr. Badoy at Ka Eric para ipaglaban ang ating karapatan at itaguyod ang ating saligang batas. Simbolo sila ng isang bayan na naninindigan ng tama at naninindigan para sa tama. Una nang nagpakita ng katapangan at katapatan sa bayan, sina Dr. Badoy at Ka Eric bilang bahagi ng matagumpay na kampanya ng Duterte administration laban sa terorismo ng insurhensiya sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o yung NTF-ELCA. Kinikilala natin ang mga magigiting na retired Philippine Military Academy alumni at mga dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines na naglabas ng matapang na panawagan para sa pagpapalaya sa dalawa. Ang panawagan ng PMA alumni at mga kawal ng AFP ay paalala. Paalala rin sa kahalagaan ng kaayusan, integridad at maayos na pamahalaan. Maraming salamat din sa pagkakaisa ng mga kasapi ng media, social media, kasama na tayo doon, practitioners, professionals, IP leaders, at iba pang sektor na naging instrumento sa pagpalaya kina Dr. Badoy at Ka Eric. May kapangyarihan ang bayang nagkakaisa para sa pagsulong ng ating karapatan para sa katarungan, katotohanan at sa pagtatatag ng mapayapa at matibay na bayan. Sukran. Yan. Zara Z. Duterte, Vice President of the Philippines, Secretary of Department of Agriculture, 13 December 2023. So, napaka-linaw at napaka-simple po ang mensahe ng ating Vice Presidente. Pinapasalamatan at pinupuri ang lahat. So, ito pong nangyari, pagpapalaya kay Doc Badoy, Ka Eric, is a collective effort. Na ang parang knockout power, yung pamatay, yung manifesto ng mga PMA graduates. And let's salute our, anong tawag natin yan, mga matatapang na mga PMAers. Kasi, yun yung although nakatulong ang lahat, kailang pag walang ganong strongly worded manifesto ng mga PMAers, baka nakakulong pa ngayon sina Doc Badoy at Ka Eric. So, dito ko makikita ang leadership ni VP Sara. Ano siya? Very responsive, nagmamasid. Tignan mo, kalalabas lang ni na Doc Eric kahapon. Ngayon, may statement na siya. Ang Pangulo. Buhay naman kayang Pangulo dahil nagpakita na sa Pasig City, nag-distribute na siya ng land titles. Kailang itong mga nangyaring ganito, wala, tahimik lang siya. Ano ba? May pakialam pa ba siya sa gobyerno?
o hindi na siya ang nagpapalakad sa gobyerno. Dalawa lang yan eh. Parang wala nang pakialam ang Pangulo dahil tahimik. Nagkakagulo na nga. Grabe. Yung post ni General Romeo Pokis, Class 81, isa sa signatory. Pag hindi nakalabas, pag hindi pa inilabas ng Kongreso si Doc Badoy and Ka Eric, nako, sabi niya, libo-libong PMA graduates ang mag-rally, magbisita kay Doc Badoy at Ka Eric sa Kongreso, Batasang Pambansa, at the same time magdala ng mga placard. Nako, ang laking gulo niyan kasi bawal man na mag-rally ng ganon na wala ka naman lang permit. Ngayon baka hindi papasukin. Nako, magkagulo. Security guards o mga general yan, libo-libo. Paano mo yon pipigilan? Baka mga mamaya mag-hunger strike pa ang mga yan in support to... Kasi si Doc Badoy, considered mista ng mga PMAers yan. Bakit? Asawa siya ng PMAer, class 87, si Walter Partosa. Classmate ni General Parlade. So, ang mga misis, tawagan nila mista. Considered sila nga classmate, mista. Tapos, itong si Ka Eric, prostrated PMAer pala ito, may nabasa kong comment na supposed to be PMA class 1989 si Ka Eric. Retired na rin ngayon. General na yung mga general na yung mga classmate ni Ka Eric. So, parehas silang mga PMAers pala itong dalawa. Kaya pala, ganon na lang ang suporta ng mga PMAers sa dalawa. Anyway, balik tayo kay BP Sara. Napaka-responsive na leader ito. Nagmamasid. Alam niya kung ano yung sentiment ng taong bayan, kaya sinasamahan niya yung sentimento. Complete opposite ng presidente. Nagkalindol na ng 7.4 magnitude, dami ng mga naapektuhan, tahimik ang presidente. Binomba ng Marawi, tahimik. Yung pala, may nag-text sa akin, lango sa Coca-Cola. Alam niya na yung Coca-Cola. Hindi ko na i-detalye. General, sabi ng isa kong subscriber, nako, nasobrahan sa Coca-Cola ang kuting, kaya hindi nagising. Walang COVID yan, sabi ng nag-text sa akin. Walang COVID. Nasobrahan. Wala na. Nagkakagulo na. Di man lang siya, very weak leader. So, ito po ang pagkakamali natin, mga 31.6 million. Hindi tayo nakinig kay Tatay Digong na weak leader yan, bangag yan, adik yan. Ang daming nagalit kay Tatay Digong. Ngayon, di tayo ang kawawa dahil meron tayong leader na PBBM. PP, bingi, bulag, malamya. Yung isa kong kaibigan, di ba, bago lang binomba ng kanyon na naman yung ating resupply sa Ayungin Shoal, di man lang siya magsalita. Konting post lang ng PCO. But siya mismo, di man lang siya sabi niya, it's a form of cowardice, sabi ng aking kaibigan. Ano ba yan? Takot o malamya? Both. Malamyang So, mabuhay ka, Ka Eric, Doc Badoy, taong bayan, especially the PMA graduates.
na nag-provide ng knockout punch sa mga kongresista na wala na, natakot na. So ngayon, enjoy na sina Doc Badoy at ka Eric kasama ang kanilang mga pamilya. Ma'am, ang sabi kanina, parang the reason ko ba't nag-grant is because nung bumisita daw, apologetic daw yung inyong parang remorseful daw kayo. So, Hindi siya nagsulat, ako nagsulat. I never, it was Eric. So, they came kasi to us and said that you have to write a letter of apology before we release you, no? And I said no to that. But Eric felt naman, okay, Explain ko na go lang, ahead. Yung ginawa ko pong sulat, ang aking paghingi ng kapatawaran sa komitiba ng Kongreso ay hindi dahil ako'y nagtanong ng maling datos, sapagkat ang pagtatanong mali man o tama ang datos sa public expenditures ay karapatan ng mamamahayag at mamamayan. May source man o wala. That is very basic. At ang katungkulan na nasa pamahalaan at mga may kapangyarihan ay dapat maging transparent at accountable. Hindi para maging persecutor ng mamamayan. Magandang araw mga kaibigan. Ayun po, napakinggan natin sina Dr. Badoy at ka Eric. Very clear na pinilit sila ng mga kongresista na magpirma ng letter of apology. So si Doc Badoy, she said no. No way. Si ka Eric, napilitan lang dahil naawa siya sa kanyang nanay, yung 77-year-old. Mahina na. Mula nung nakulong si ka Eric, hindi na rin kumakain yung matanda. Iyak ng iyak. Nag-hunger strike na rin. 77 years old, delikado na yun. Kaya yun, napilitan si ka Eric nagpadala ng letter of apology. But then, wala na. Itong mga kongresista natin lalong nabubulgar, nabubuking ang kanilang tunay na gawain. Yun pala, takot lang sa manifesto ng mga PME graduates. Kaya yun, pinalayas. So, salamat sa mga PMEers. At ngayon, nasa kanilang pamilya na si Doc Doc Badoy at ka Eric. At ito na, kanina nagprograma na kagad si Doc Badoy at pakinggan natin ang kanyang mga pagbabalik sa laban kasama ng bayan. Nung nag-NTFL ka ako, doon ko nalaman yung mga stories, mga kwento na nangyari sa mga kababayan natin, di ba? Yung sa mga katutubo natin kapatid, yung mga sundalo natin na maraming kabayanihan na ginawa, no, na and that office really transformed me, na it really changed me, na ganito pala yung nangyari sa atin, no? Grabing panggagahasa na ginawa ng CPP, NPA, NDF na pag nagsanib puwersa pa ng mga politikong walang prinsipyo at tunay na pagmamahal sa bayan, kawawang-kawawa tayo. Kawawang-kawawa ang pinakamaliliit sa atin. Kasi yan ang tinarget nila, yung mga nasa gidas, malalayong lugar. Parang mga tsinelas lang yan na pinagpapatay nila. Yan, sa harap nila, papatayin yung tatay. Ganyan lang, ganyan lang. Binabaril lang ganyan ng CPP. Tapos agad-agad para lang mga tsinelas yung mga anak ng mga IPs, mga kapatid nating katutubo, nagpinagpupulot, tapos dadalhin sa kung saan para may hawak na pang-protesta, dadalhin sa Europa. Hinahanap sila na nababaliw yung mga magulang nila. May mga magulang na namatay, kakahanap ng mga anak nila. Ganyan ang ginawa ng mga yan. At maraming nagtakip sa kanila ng mga politiko. No? So yan ang sinasabi namin, ang katotohanan ibinibigay namin sa inyo. I'm so happy na we are stepping up at hindi na tayo papayag, hindi na tayo babalik doon. Franz Castro, binibigyan kita ng notice ngayon kahit na ano pang tumbling ang gawin mo dyan. Of course, may pera kayo ngayon, di ba? At maingay kayo ngayon. Pero tapos na, Franz. Yes. Alam na ng Pilipino kung sino kayo at hindi na kami papayag. Wala nang papayag dito kahit pa mag-peace talks kayo dyan na maling-maling desisyon. No? Na yan ginawa ni Charlie Galvez, no? Na walang sabi-sabi sa mga security clusters on his own. Ginawa nila yan nila Manuel Bautista. Yung katrayduran na yan. Hindi papayag ang Pilipino. Tapos na yon. Tapos na ang CPP, Franz. Mag-surrender na kayo. At siyempre, Mama, ako'y natutuwa din mismo
sa ginawa ng ating magigiting na PMAers. Yeah, At yes. ito'y nagpapakita na buhay Yeah. ang ating demokrasya. Yeah. Na nandyan pala sila, ma'am. Kasi sa Yeah, laban natin, ma'am, yeah. alam mo sa laban natin for 3 years dito, we interviewed soldier.